Sini nga gabi, yari na kita sa second segment sang aton nga programa Counseling Time sa radio. Kag tatlo kami di sa sini nga second segment. Inigyapon ng inyong kaupod si Pastor Peter M. Arbulario sang Malay Gospel Baptist Church sa Cobaysor, diri sa Malay, Aklan. Kaupod ko. Ako po si Jonathan Noah Russell na nag-obra at serve sa MGBC at nag-filled up kami ng amon na orobrahon ng eskwelahan ng GCBI at kibahan ko pagid. Okay, may gabistanan. Ako si Pastor Nathaniel Lecor from Malay Gospel Baptist Church. To assist sa kay Pastor Arbulario. Okay, so sa sininya tinion, pasalamat gid kita sa Ginoo nga bisan pa medyo maulanon ang tiyempo, makapadayon kita gyapon sa aton programa Counseling Time sa radio. Kag pasalamat man kita sa Ginoo nga kaina tanan nga mga kanakan sang Ginoo sa iban nga mga simbahan nakahimo sang ilang nga mga worship services, may mga preaching service, ginwali ang pulong sa Ginoo kag damo ang nakangkon sa mga pagpakamaayo bangod sa pagsimba kaina sang tanan nga mga kautoran. Kani sa siningation sa aton nga talakayan sa radyo, aton padayonon ang aton pagtalakay sa mga nagligad nga Domingo. Ginumpisahan naton aton padayonon sa sini nga gabi. Kag before kita magpadayon, ang pinaka-importante nga part sa aton program, amo ang pagpangayo sang bulig sa Dios nga hatagan niya kita kaalam nga ang padayon naton nga pagtalakay sa iya nga pulong aton gid mainsindihan sing sibo agud to nga magamit naton sa aton nga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw. Gani sa sini nga tion, pangabayon ko Pastor Nicor pangamuyo. Sige, mag-pray kita. Dakilang Diyos, kami lumalapit at nagpakumaba kami ng aming mga puso at isipan sa mga oras nito. At narito po kami sa pagbigay ng konting panahon at pagbigay ng exhortation, challenge, Lord, even sa mga nagapalamati at sumaybay sa programa na ito, kung saan po ma-absorb nila ang mensahe kagamiton ang iyong alagad, Pastor Peter, sa pagbigay ng mensahe sa gabi nito at lalo na sa bawat isa sa amin na kung saan po kami ay nagpa-participate kag nag-involve sa itong radio ministry. Kung ano man ang mga bagay, kami nagkulang kasala, patawarin niyo po kami. Tulungan mo ang bawat isa na kung saan po ay matanggap nila ang mensahe nito at lalo na wala pa nakatanggap ng kaligtasan, ay sana ma-realize nila na kung saan sila ay talagang maging matapat at magsisisi sa kanilang mga kasalanan. At ito aming dalangin at pagkasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Okay, so sa liwat, aton gid ginapabot ang pagtamyaw sang maayo nga gabi ang tanan naton nga mga kauturan, mga kabyanan naton nga nagasubaybay sa sining aton nga programa Talakayan sa radio or Counseling Time sa radio. Kag natapos na ang unang segment kay na, so yari na kita sa second segment, kag aton padayunon ang aton nga gintalakay sa mga nagligad nga duwa na to Domingo. Kag ang title sa gyapon sang aton talakayan is about the greatest statement ever made. The greatest statement ever made. Kag ini wala sing liwan kundi ang ginhambal sa John 3:16. Pinaka well-known nga bersikulo sa bilog nga kalibutan kay ini nagapahayag sang kumplito nga plano sang Dios para sa aton kaluwasan. Gani ginatawag nato ni the greatest statement ever made. Kay this statement gin-utter o ginhambal mismo sang the greatest person na nagkari sa sini nga kalibutan kag wala sing liwan kundi amo ang aton Ginoo, si Jesus Christ o si Jesucristo. Gani sa sini nga tiyon sa aton nga pagpadayon, as
sort of review lang. Importante nga aton may balaan kung sa diin kita nagumpisa sa aton nga pagtalakay. Kag may dusi ka kamatuoran nga ginapahayag sa John 3:16 kung nga ginatawag nato ni the greatest statement ever made. Kay ang una gid, it speaks about the greatest lover, ang number 1. The greatest lover who is God. The greatest person nga nagigugma sa aton. Nga in spite of the fact nga kita makasasala, hindi kita takos nga higugmaon, pero ang Dios nagigugma gyapon sa aton. Gani ibagid siya iya. Ang tao kung kisa ang ilang gugma, limitado. May basihan. Pero ang Dios, ang iyang gugma iya wala sang tupong, wala sang basihan, kay bisan pa kita makasasala, we are not worthy to be loved, yet God loves us. So, the greatest lover, ang number 1, sa ato ni nga pagtalakay about the greatest statement ever made. And then, ang number 2, ang phrase nga, so love. So, God so love, ang phrase nga, so love, it speaks about the greatest degree of love nga makita sa sining nga kalibutan. Wala na sing makalabaw sa sining nga gugma nga ginpahayag sang Dios para sa aton. Gani the greatest degree of love, ang so love nga phrase nga makita naton sa John 3:16. And then ang ikatatlo, ang phrase bala nga nanggambal, God so loved, number 3, the world. So ang phrase nga the world, it speaks about the greatest company. Ang pinakadako nga grupo sa mga katawhan nga recipient sang sining nga gugma sang Dios. Kag ang ginatukoy the world, it refers sa kalibutan nga aton sumugin na po yan, nga ang population nakabot na sa 8 billion people plus. 8 billion plus people. Gani, the greatest company. Wala sang hindi nasakop sa sining nga gugma sang Ginoo. Gani, the greatest company ang the world. And then, ang ikapat, that He gave. Ang phrase nga, that He gave, it speaks about the greatest act. Ang pinakadako nga ginbuhat sang isa ka persona, and that is God. That is the Lord Jesus Christ. The greatest act, kay ang hambal, ginhatag siya. Naghatag ang Diyos. Ang ginhatag niya ang yabugtong anak. Gani mo na nga ang ikalima, ang phrase nga, His only begotten Son, it speaks about the greatest gift. So, very relevant sa sininga Christmas season. Kay ang tao gapaabot gid sang regalo. Labi na sa mga kabataan, ba mo ginang ilagi na expect basta Christmas season, gift, no? Regalo. Gani ang Dios naghatag sa iya regalo sa aton, kag inaamo ang iya bugtong anak. Kaya ngambal, God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, ang phrase, His only begotten Son, it speaks about the greatest gift, who is the Lord Jesus Christ. And then, ang ikaanom, ang word nga, that whosoever. So, ang butsilingon, ang bisan sino. Amo ni ang ginatawag the greatest opportunity. The greatest opportunity kay ang gift ginhatag sa tanan nga gusto magbaton sang sini nga regalo. Wala pili, whosoever, bisan sino. Anuman nga rasa sang tao, anuman ang edad, anuman ang gender, anuman ang kaimtangan sa pagpangabuhi, manggaranon man, kasarangan man ang iya nga kaimtangan sa pagpangabuhi, o kung pobre man, nasakop sa sining pulo nga that whosoever. So tanan nga tao included sa sining nga gugma sang Dios. That's why the greatest opportunity. Isa ka dako nga oportunidad nga ginhatag sang Dios ang iyang regalo para sa aton kaluwasan. And then ang number 7, diri kita nagtapos to last Sunday, no, sa nagligad nga Domingo.
ang word nga believeth. That whosoever ang next believeth. So ang word nga believeth, we are now on number 7. It speaks about the greatest simplicity. Ang pinakadako nga bagay nga napakasimple lang. Gani amunika nami ang aton nga Ginoo. No? Ang pamaagi niya para sa aton kalawasan hindi mabudlay, hindi malisod. Hindi na kinanglan nga mag-suffer pa kita, magsakripisyo, mag-antos para maangko naton ang kaluwasan. Simple lang. Kaya nga, ang hambal, that whosoever believeth. So, by believing the Lord Jesus Christ, maangko naton ang kaluwasan. That's why, ang word nga believeth o kung believes, it speaks about the greatest simplicity nga ginhatag sang Dios nga isa sang pamaagi para kita maluwas is by believing the Lord Jesus Christ by faith. No? That's why amo na ang hambal sa Biblia nga paagi sa pagtuo naluwas kita. Naluwas kita. Paagi sa bugay sang Ginoo, paagi sa aton pagtuo sa iya, naangko naton ang kaluwasan. So this time, ma-proceed na kita sa ikawalo nga truth, no? Na makita sa John 3:16. Ang hambal nga, that whosoever believeth in Him, ang bisan sino nga magtuo sa iya. So, sino ang ginatukoy diri nga person? Ang personal pronoun di nga Him, it refers to a person nga naghatag man sang iya kabuhi para sa aton. Kag ang ini nga kamaturan, it speaks about the Lord Jesus Christ. No? Kay siya ang ginhatag sang Dios para sa aton nga kaluwasan. Gani ang phrase nga in Him, it speaks about the greatest attractions. Why is it greatest attraction? Kay siya ang dako nga persona nga nagkari sa sini nga kalibutan nga ginrefer sang Dios kita tanan nga didto magpalapit sa iya. Didto focus sa iya kag tuuhan siya kag paagi sa pagtuo sa iya maangko naton ang kaluwasan. So Brother John, this is now your turn. Kay we are now on number 8 ining phrase na nga in Him, which speaks about the greatest attraction. Gani ang dako nga kwan nga pamangkot. Why is it nga ginatagan ni sang phrase nga si Kristo Jesus ang greatest attraction sa sini nga kalibutan? It's ang imong gin-layout, Pastor, no? If we take it for its value, kung gin pa isip gid naton it masadya ag maidalom, ag giniwas gid naton ang aton po na mga selfish pride, mga selfishness. Grabe gid ang mensahe ang gin-layout mo bala na, Pastor, na gani ang pito ka statement ang aton po gin tapos or gin preview or gin overview mo, at saka ang pick up ang pangka 8 or the 8th one kaya nag-quote about in Him, at ginambali mo ganit na gintao ang Ama or gintao ang Father sa aton ang Son para gani ipa palapit. I remember a special thing, no? Kung bala tanang kita sa buong munisipyo ng Malay, naga-struggle kayang adlaw. Kasi ka-struggle kita kayang adlaw. Dahil gani, and the last couple of nights, wak kita power, tapos pag-abot po ng Domingo, wak din naman ng power ng buong adlaw, 6 to 5 o'clock, brown out. At mambal ko gid, perti ko gid maghangit sa haran na company. Pero for the sake of love and for the sake of the Christian faith, hindi kita magpamit lang kung sino yun. Pero we know. But what's the point? Basta nag-mention ako yun. Dahil gani, every time, no, nagiginambal ko gani sa akong asawa pag nag-uli ako sa balay, hamon akong, though, we only remember our old hymns
kung may brownout, na parang naging synonomous sa brownout si amon na ganit na composer na si Ma'am the late Ma'am Alianza na si Ma'am Nore or si sa ako na generation di Lola Nore na nagapakita na ganit na nagkanta naton sa church kay na ang kanta na to by the way medyo even no na malay nun akong lingwahe medyo mabugatan gid ako magkanta kung amat dahil parang nag-normalize gid ako ng English words pero ganit na dyan nakanta na I forget even the name of the song pero basta ang gin-translate nanda nagahambal og to na siling dali no ibig sabihin na nag-invite ang Panginoon. Ano ganito na kanta to pastor na ginkanta namon kay na to? Palapit ka mo sa kay Jesus. Come to the Savior. Come to the Savior. Yeah. So, nakakanta kami for the English listeners, Come to the Savior. And we have a local, now past, local, composer na in our Christian faith na nag-compose sa, malay nun ang daan na Come to the Savior at then nagahamba na ito na padali or to come to the Savior, nagahambal or nagasiling padali. Ay diyan gani natin nakita kung if we are willing, ano ang higpit? What's the thing that's holding us back no? Dahil hindi naga-reject ang Ginoo eh. I know na medyo elementary gid ang paghambal, pero mayamon namang hod dyan sa balay, nagabisita at nagapakanta kami ang mga music ng mga children's songs. Nagapakanta kami ng song na Jesus loves the little children. Ano gan ang second line ng Jesus loves the little children. Children of the world. All the children of the world. Tapos gina-mention, gina-number gitnanda na yellow, white, black and white, and yellow, ano pagid na to na kulay. Parang may pula pagid na to. Na mga kulay. Bibig sabihin, hindi ang ato na Diyos na gapili. Na kung hindi nato na Diyos naga-exclude kung ano na klaseng tao ka, anong klaseng tao, anong lahi ka, may korta ula, gambal mo na padali or to come to Him. So, if we are only able to submit at saka amin din naman na kailangan natin ang greatest attraction, grabe gid ang aton na effect, grabe gid ang lipay na ang joy makaabot sa aton at maintindihan gid naton ang tunay na mensahe gani at aton na bulan ng December or the Christmas season. So yun po ang akong sinasabi po, Pastor. Okay, so thank you, Brother John. So tama na-mention mo ang mga kalantawan doon, Jesus loves the little children. Ang na-mention ang color sa mga tao which speaks about sa different races of the people sa whole world. Ganyan mo na nga siya ang greatest attraction, si Christ Jesus. Ay siya ang kunsakwan pa sa isa balakasyo, daw siya ang ginpatindog kag gina-invite nga okay magtulo kamo saya. Kay siya gid iya ang pinaka-attractive person para sa aton kaluwasan. Kay siya ang naghatag sa iya gaboy para sa aton, para matubos kita sa aton kasalanan. Pastor Nicor, may mahambal man ikaw about sa aton ni nga ginatalakay? Isa lang kabagay ang akong masasabi dito sa ginambal mo, Pastor, dito sa believe it, or whosoever believe it in Him, na kung saan ay sa the way nga kung saan ay tayo ay may pananampalataya tayo sa ating Panginoon. Dahil dito, kung tayo may pananampalataya, mayroon tayong eternal life. And sa kung saan tayo ay may buhay na walang hanggan, itong sinasabi ba nga how it come by the spiritual birth. Kaya mo na sa Bible, ang tao kailangan matao muli spiritual. Kaya mo na sila isang Bible sa verse 5 nga except a man be born again, he cannot born again of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That's why makita natin dito, ang pinakasusi dito, kung tayo ay may pananampalataya sa Kanya,
tayo ay may buhay na walang hanggan. Dahil siya ang aton Savior, siya ang nagligtas, siya ang nagtubos ng ating kasalanan, nasa diin, who one faith born again, the Holy Spirit, the Lord Jesus made it, and be born again, that is the new birth, nga makita natin dito sa John 3:16, nga ang promisa niya dito, kung si sino ang may pananampalataya sa kanya, hindi na mawawala, kundi may buhay na walang hanggan. Dito ang mga ibang tao, wala naniniwala dito. Kaya ang pagpanampalataya, ang pagpati nila, sa ilang lang nakikita, hindi sa hindi nakikita. Kaya sila sa Bible, nga sila niya, now faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. Dito makita natin nga ang ating pinakasusi dito, nga ang pananampalataya natin, ito ang makadala sa atin doon sa kanyang kaharian, hindi sa ating mga mabuting gawa. Ang mabuting gawa is results ng ating pananampalataya sa kanya, na kung saan hinanda niya na ang langit sa atin. Kaya sinabi mo kanina sa mensahe mo, na ang Panginoon ay naghanda na ng langit para sa atin. Kaya sila niya dara, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansion, nga ang mansion ginhanda niya para sa mga tao nga handa na kung sakali dumating sa kanilang mga buhay ang kamatayan. That's why ang subaybay sining programa nga kung sa diin ang mga bagay na kung saan ma-absorb gid sang nagakikinig o nagapalamati at nagasubaybay sa programa na ito nga sagin ambal ni Pastor Peter, the greatest statement greatest statement ever made. Amo ining pinakamalaking ginawa ng Diyos para sa mga tao kung saan binigay niya ang buong buhay niya, at kung saan ang binigay niya ang buong buhay niya, siya ay nabubuhay din at babalik siya sa pagkuha sa atin dito sa mundo na ito. Yeah. Yun lang, Pastor. Okay. So, tama. Thank you, Pastor Nicor. Tama gid nga ang praise nga in Him, it speaks about the greatest attraction, who is the Lord Jesus Christ, no? Si Kristo Jesus. So, sa aton di nga pagpadayon, na number 8 lang tayo, ma-proceed kita sa number 9. Pero, before going to number 9, aton gid ginapasalamatan ng aton mga kauturan nga nagapakigupod sa aton programa. Brother Don Kahilig is watching. Brother Don, thank you. Good evening po. Good evening sa imo dyan. Then also Dolores Quintin is watching. Si Sister Dolores sa Manila pa ni ngayon, no? So Sister Dolores, thank you for watching. Salamat sa pagpakigupod mo, sa pagpakigiba mo sa aton nga programa sa sining gabi. We are praying for you. Gapangamuyo gagid kami para sa imo diyan. Gabay nga yara ka man gyapon sa maayong kaimtangan sa imo kabuhi. And also ang akon gid nga pinaka-avid follower man, avid listener sa aton program diyan sa Los Baños, Laguna. Ang akon pamangkin si Hazel Frail, si Tingting. So Tingting, thank you sa patuloy mo na pagsama sa ating programa sa gabing ito. At sa ating pagpapatuloy, we'll proceed now to number 9, truth, nga makita sa John 3:16. Okay, so nag-umpisa sa God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, ang number 9, should not perish. So the phrase should not perish, it speaks about the greatest promise. Kung may promisa pa nga pinakadako, this is it. Ito na. Kaya ang hambal, hindi madula, hindi mawala ang butsilingon sini, hindi magakadto sa lugar sang walay katapusan nga pag-antos, nga mo ang impyerno. No? So, should not perish. Kay aton diriman gina-broadcast sa aton programa, nga tanan kita makasasala, kag bangod tanan kita makasasala, ang aton padulungan amo ang kalaglagan, condemnation, ang impyerno. Pero salamat nga ang mensahe sang John 3:16 may solusyon. Ang aton kaimtangan nga hindi kita magakadto sa place of damnation which is hell, ang impyerno, kundi ang ambal
maangko naton ang kaluwasan. Amo ni nga ang hambal should not perish, the greatest promise ito. Ano ang hambal sang John chapter 10 verse 28? John 10:28. John 10:28. And I give unto them eternal life. Ang John 10:28 And I give unto them aton basahon. Akon lang di basahon siningat yon. Ang hambal, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Wow, very clear, no? So this verse speaks about the assurance of salvation, ang kasiguruhan sang kaluwasan nga hambal ni Kristo sus ang bisan sino nga nagtuo sa iya, nagbaton sa iya bilang Ginoo kag manluluwas, ang hambal niya, and I give unto them eternal life. Ginhatag ko sa ila ang kabuhi nga wail katapusan, kag hindi na sila mawala, hindi na sila magakadto sa impyerno, hindi na sila magakadto sa katagudilian nga ginatawag the place of condemnation, kundi ang hambal, ang isa pagid, neither shall any man pluck them out of my hand. Wala na sing persado nga tao o kung anuman nga pwersa sa sini nga kalibutan nga makaagaw sang isa ka Kristohanon o kung sang isa ka tao na nagtuo sa kay Kristo Jesus. So it speaks about the assurance of salvation. Ang tunay nga Kristohanon, ang tunay nga tao nga nagbaton sa kay Kristo Jesus bilang manluluwas kag Ginoo sang iya kabuhi, na angko na ang kaluwasan. That's why ang shall not perish speaks about the greatest promise. Ang manami pagidyo, may ara pa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ako na lang di basahon man 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang hambal, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi gid gusto sang Dios nga ang tao magakadto sa impierno, ang tao magakadto sa kalaglagan, kundi ang iya gid gusto nga ang tanan nga tao makadangat sa matudtod nga paghinulsol para batunon si Kristo Jesus sa ila kabuhi. That's why ang ini nga statement should not perish, ipasa ko luwat sa kay Brother John. Ano ang mahambal mo ni Brother John about this greatest promise nga ang hambal should not perish? And if we read our verse back to 16, no, natin po nagbasa, for God so loved the world that He gave His only Son. O yun, namin yun. Makaintindi natin na nag-ayan ang Son of God, ang Ginoo, nag-ayan sa kalibutan. Nakigtao siya. That's cool. That's interesting. Pero gani, nagduga, wala siya nagpundo. So, o dyan nagdayon ni Mao. So, whoever believes in Him, may belief pa. Hindi namin magpapati sa Ginoo, okay magpapati sa Ginoo, pero hodyan gani ang higpit, hodyan gani ang promise. Nagambal. Whoever believes in Him, hindi lang nagambal na okay ang buhay, nag-bless ang buhay, tapos pagpatay sa imamanggyapon, sa imperno mangyapon magpunta. No. Nag-ambalog to na shall not perish, and to dapat natin malaman ang ending of the verse, shall not perish, diyan nga nagambal na yan, may eternal life. So, with that being in mind, now diyan kita mag-intindi, diyan kita nagpasayod, shall not perish. Itong promise ay ang higpe or ang susi or yung pagpatibayin ng aton po na buhay. Kung wala, if you, siguro this example makes sense. Katulad po ng semento. Kung baras at bato ihalo mo tsaka tubig, ano mangyari? Pastor, kung ihalo ni mo baras, bato ag tubig, haluan mo, mabasa ang bato, mabasa ang baras,
maging higko ang bara, maging higko po ang tubig, pero hindi magtibay. Hindi magtibay. Hindi maging tiga. Hindi mo pwede iagyan yung mga trucks. Hindi mo pwede iagyan yung mga iba't ibang mga bugat gid na bagay. Dahil pag agi mo ang basa na baras na may halo na bato, giiwan, galubog ang imo na sike, galubog ang imo na buhay. Pero pag may semento nagahalo at nagamala at naga-dry siya ang semento, grabe gid ang tibay na idea na ito. Na ang ato na buhay, pwede po tayo nagpatibay sa Panginoon dahil gani, ang ato na buhay may solusyon. Ang ato na biggest problem, ano gani ang ato na biggest problem? That is death. The fact that wait naga buhay na eternal dere sa physical na kalibutan, no? Tanan kita nagaabot at matanda na edad at untat ang aton na mga physical bodies, nagapatay ang amon na physical bodies. Huwa gid tago, no? Kita ginaton ang mga bata, matanda, wala nagaligtas. Huwa nagaabot sa eternidad. So this is the message, the fact that the Lord promises us. Nagapromiso po ang Panginoon. Ang parehas na Panginoon nag-obra ang aton na mundo, imo man ang ginobra, imo na pangako sa aton na kung nagasunod kita, nagapati kita sa ana, matao sa aton at buhay na walang hanggang. Yun ang dahilan po, no? In my ministry experience, may oftentimes dahil tao din naman imo gani ang aton na reality, when there are people in the world, there will be people who pass away or who die. So ang siya ka-ministry ng ako na po na ginapabulig dito sa amon na community dito sa Malay, ay napagwalay doon sa mga ganatawag natin sa English, wake services or vigil services, or ang aton na mas maintindihan siguro sa Malay nun ay mga balasyonan or yung mga ang simple na pag ginaintindi, pero dapat natin maintindi na mali ito, natin nagawalay sa patay. Pero na aton dapat intindihan na ang gawalay kita sa mga buhi. Hindi kita kawalay sa mga patay dahil gani o nauwa ron ang ila na buhay, kung diin ang andan din desisyonan, imo man ang andang ginabutan, no? Imo ginang andang na either nagtapon sanda sa dugo po ni Kristo or nagpabayad sanda mismo ang ila na kasalanan, which is eternity in hell. So imo gani ang aton maintindihan that we have a promise, we have the ability to preach and teach sa itubang po ng mga patay sa individual services dahil gani may solution kita sa pamagi po ng dugo ni Kristo sa adaan gani na kamatayan ang itubang naton tanan, no? So we have a promise. Kung nagasalig kami sana, hindi kita magpatay or hindi kita magpatay spiritually, bibig sabihin hindi kita magperish but have eternal life sa itubang po or sa kibahan po ng aton na Diyos na si Yesu Kristo. Thank you, Brother John. Okay, so ang statement nga should not perish, amo ni ang pinakadako nga promisa nga ginhatag sa aton sang Ginoo nga makita sa John 3:16, no? Nga ang bisan sino nga nagbaton sa iya, nagtuo sa iya, may kabuhi na nga walay katapusan kag hindi na mawala. Hindi na magkadto sa impyerno, hindi na magkadto sa place of condemnation. Gani dako nga promisa nga dapat gid pamalandungan sang tanan nga tao sa sininga Christmas seasons. No? Kay ang pinakarason kun nga may Pasko because of the Lord Jesus Christ. Kag bangod sa kay Kristo Jesus ang dako nga pamangkot nga nagkari si Jesus sa kalibutan. Gani mo ni ang John 3:16. Ang John 3:16 amo ning pinakadako nga mensahe para sa tanan nga mga katawhan nga naga-celebrate sang Pasko. Pastor Nicole, may maambal ka about this should not perish? Ang isa lang kabagay, Pastor, na masasabi ko dito na should not perish, it is like Christ in the believers.
Kay makita naton sa ginambal mo na kagina sa John 10:28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Hindi na tayo mawawala because sabi ng Bible, this should not perish, but sa lingidera kagina, sa John 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. Ang ibig sabihin, si Jesus Christ ang nagsabi dito, nga wala na sing tao, kung sa klanon pa nga term, wala na sing tao nga makabuol. Ang tao diri nga ginahambal, it is the Satan, nga kung tayo ay talagang tapat ang ating pananampalataya, may buhay tayo na walang hanggan at hindi na tayo mawawala. Kung hindi, may buhay na tayo na walang hanggan, kag wala na sing tao nga makabuol sa alima ng Diyos. Dahil dito, kasi siling sang Bible, sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless live yet not I, but Christ liveth in me. Kita mo ang badger ng Bible, live it in me, and the life which I now, ang siling sang Bible, and now live in the flesh. So sa ngayon, nabubuhay tayo sa laman, pero I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Di rin makikita natin na tayo hindi na mawawala kung hindi may buhay na walang hanggan at nariyan na tayo sa alima ng Diyos o sa kamay ng Diyos at wala nasing makakuha sa atin sa kamay ng Diyos dahil yan ang ginatawag na assurance of salvation. May kasiguruhan na kita. Nga ang anuman ang mangyayari sa buhay natin dito sa lupa, even though na tayo buhay pa sa lupa na ito, pero nagkakamali tayo, nagkakasala, pero ang ibig sabihin, ang kaligtasan natin, silang dira, past and the present and the future sin, pinanginmatyanan ni Kristo Jesus dahil ang promisa niya nga tayo may buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay siya na ang nagbibigay sa oras na tayo ay tumanggap na sa araw na kung saan nakilala natin una kung sino tayo at ano tayo sa harapan ng Diyos. Dahil ang kamatayan, Pastor, sabi ng Bible, duha ka klaseng kamatayan. The physical death and the spiritual death. Amo na sila isang Bible mo sa Romans chapter 6 verse 23, but ang sila sa Bible, for the wages of sin is death, but for the wages of sin is death. Ano pagsabi But ng the Bible? gift of God is eternal life. Is eternal life Through Jesus Christ, through Jesus our Lord. Christ, our Lord. Ang ibig sabihin, amo ng regalo ng Diyos sa atin. Mamatay tayo physically, but spiritually speaking, may buhay na tayo na walang hanggan. Yan ang isang bagay na ako na-enlighten ako way back 1989. Na kung saan, kinpaliwanag sa akin, una, realize, you and I, we are a sinner. Ang mga sa Bible, tayo makasalanan, ikadua, may kabayaran ng kasalanan. Kag ang kabayaran sa kasalanan, kay matayan, physical and spiritual. Kag katatlo, sa Romans chapter 5 verse 8, but God commanded His love toward us in that while we were sinners, Christ died for us. Namatay siya para sa atin. Kahit ako, ginahatag ko na nga akong testimonyo, kag isa kabagay pagid ang ginambas ng Bible, Romans chapter 8 verse 16, the Spirit itself beareth witness that we are the children of God. Amo nang isa kabagay na testify ko, kag na pag-aralan ko at na-absorb ko ang tinuturo kung paano ako na angkon ang ginatawag eternal life. Since 1910 until now, ako may buhay na walang hanggan. Okay. To God be the glory, Pastor. Okay, so thank you. Gin-share mo man kung paano mo na-experience ang kaluwasan sa itong adlaw nga ginbaton mo si Kristo Jesus. So, kabot na kita sa punto nga daw time na nga aton tapuson ang aton pagtalakay, padayon naton sa Domingo. Diri na kita sa sa number 9. So may tatlo pa nga nabilit. So padayon nato ni next Sunday. So ang igabilin lang nga nakon nga final nga statement sa aton nga mga tagpalamati sa sining gabi, labi na sa aton nga mga kaabyanan nga wala pa kasiguro sang kaluwasan. Ang ini nga talakayan para gid sa imo kay ang ini nga pagtalakay is about sa salvation, sa kaluwasan nga kinanglanon gid sang tanan nga mga katawan. That's why ang masunod bala nga duha ka verse sa John 3:16, ang 17 kag 18, ang hambal diri, for God sent not His Son into the world
to condemn the world. But So, siling but that the world through him might be saved. Wala ginpadala sang Dios ang iyang anak para kundinahon ang kalibutan, kundi ginpadala si Kristo Jesus sa kalibutan nga ang pinaka-purpose nga paagi sa iya maangkon naton ang kaluwasan para maluwas ang tao. Kagang ambal sa verse 18, he that believeth on him is not condemned. Ang tanan nga nagbato na sa kay Kristo Jesus, wala na gintagudilian, nagakulugan, there is no danger anymore of hell. Wala na. Kaga siling diri, any that believeth not is condemned already. So, amuning kamaturan nga dapat may balance ang tanan nga tao, even though how religious ang isa ka tao, kung wala niya nahimo ang the only way to be saved. Ang hambal sa Biblia, kung mapatay, ay impyerno magyapon ang kantuan. Gani, importante gid nga mahibalaan init sang tanan nga mga katawan, gay kung kisa may mga tao nga biktima ng maling akala. Akala niya anak na siya sang Diyos, pero gali, ang kamaturan hindi pa, kay wala niya nahimo ang pamaagi kung paano maging anak sang Diyos ang isa ka tao. Ngani, amuna nga importante gid, amuna nga hambal ni Jesus sa kay Nicodemus, si Nicodemus petikarilyoso, si Nicodemus maalam, si Nicodemus grabe himo sang mga good works, pero nakita ni Jesus hindi pa siya saved. Wala niya pa naangkon ng kaluwasan. Gani ginhambal gid ni Jesus sa kay Nicodemus, you must be born again. Dapat ka nga matao gid liwat. Gani mo na nga ang maabot silingon sang dapat ka matao liwat. Among maangkon na naton ang bag-o nga kabuhi nga naghalin sa kay Kristo Jesus, kag matabo lang ini kung tuuhan naton siya, batono naton siya bilang aton Ginoo kag aton manluwas. Gani sa sining nga gabi, amuning mensahe sa talakayan naton diri kada Domingo, ang pinaka-purpose ni agutong ang tagsa-tagsa nga nagapamati makadangat sa ginatawag kaluwasan. Abyan kung wala ka pa sigurado sa imo kaluwasan, act now. Maghimo ka na sang desisyon. Ang desisyon nimo ning pinaka-importante nga desisyon nga mahimo mo sa imo kabuhi. Ano ina? Tuuhan mo si Kristo Jesus. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mo lang ni kasimple ang kaluwasan. Amo na gani nga the simplicity of this greatest statement ever made ay ang word nga believeth. Magtuo ka lang. Muna nga ang hambal sang balaan kasulatan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Gani mo ni ang aton mensahe, ginahangkat naton ang tanan naton nga tagpalamati sa mga Kristiyanon, wala na problema kay sigurado na ang kaluwasan, pero kung wala ka pa iya nakabaton sa Ginoo, hindi ka pa Kristiyanon, delikado ang kabuhi mo. Impyerno ang kantuan. Kung mapatay ka, wala man na naton ginapangayo. Pero ang mensahe, may good news. Para hindi kita magakadto sa place of condemnation, ang aton lang himuon, batunon, tuuhan naton si Kristo Jesus. Na siya na nagkarisining kalibutan, napatay, ginlubong, apang sa sulod sang 3 kaadlaw na banhaw, kag nagkayab sa langit, kag nagsaad nga bagabalik liwat. Amuning ginatawag nga gospel nga ginabantala bisan pa sa aton nga programa talakayan sa radyo. So ang challenge naton abyan, kung wala ka pa kabaton sa Ginoo, batuna siya sa sining nga gabi. Tuuy siya. Imo ihambal Kristo Jesus, ginabaton ko ikaw bilang akon Ginoo kag akon manluluwas. Kani salamat gid sa inyo nga pag-upod sa aton programa sini nga gabi. Kag sa liwat amon gid kamo ginaagda sa mga programa nga ginapaagi naton sa sini nga 106.1 FM Radio Boracay. May mga programa sa adlaw sang Martes, ang day by day radio broadcast upod sa kay Brother John Russell alas 3 hasta alas 4 sang hapon. Pagkatapos Miyerkules, ang ako naman nga ginadumalahan nga Living Word Radio Broadcast, alas 3 man, hasta alas 4 sang hapon sa adlaw sang Miyerkules, kag sa adlaw sang Domingo, alas 6
hasta gid alas 8 sang gabi, 2 ka oras nga talakayan na ang ginakuha naton tanan nga pagtulunan ang pulong sa Dios diri sa Biblia. Ngani ginaagdan namon kamo nga magpakig-upod sa aton programa para sa kahimayaan kag sa kadungganan sang aton Ginoo, kay ginatuman lang naton ang iya sugo nga go and preach the gospel. Iwali ang maayong balita. Kag ang isa ka manami nga paagi para mawali ang maayong balita is through the radio. Kay abo damo gid ang maabot sang maayong balita sa pamamagitan sang radyo. Okay, so sa liwat ini ang inyo abyan, Pastor Peter M. Arboraldio nga naga pasalamat sa inyo tanan ginagatamyaw sang padayon nga pagpakamayo sang Ginoo sa inyo. Kag si Pastor Nicor kaupod ko may kami tanan sa Malay Gospel Baptist Church naga-tibyog kami sang amon nga time sa pagbulig sa ministry sang local church sa Cubaysor. Kag amuman sa kay Brother Jan nga in charge sa amon nga Sunday School. Ginatag niya man niya kabuhi para sa pagpangalagad sa Ginoo. Kag dira kami tanan sa MGBC, Malay Gospel Baptist Church. Gani amon kamutanan gid gina-include man sa pangamuyo tanan nga mga listeners every time nga naga-open sang sini nga radio ministry. Ginapangamuyuan gid namon kamo bilang mga listeners kag followers sa aton programa. Gani siningat yon, Brother John, you can close us in prayer. Sige, let us pray. Lord, pasalamat kami sa kayang gabi. Nimo po na tao sa aton na bukas ang imo na salita, bukas ang imong mga hambal, buligi kami. Yes. Maging understanders of your word na hindi kita maghambal na ano bala ang ginatudlo, ano bala ang ginashare, Lord, kapangamoy, kami, na kami, mga nag-speak, kayang gabi at sunod na mga times na maging klaro po ang aton na mga mensahe, at saka ang mga listeners na maging clear din naman sa anda, kita't mga mali. Kung may mga kulang kami na paghambal or sobra kami na ganambal, buligi sanda at buligi din namin, maglipati ang among ginambal. Help the gospel to be the message na aran ginapaabot, Lord. Pangamoyo kami sa mga tanan ng mga tao kayang Pasko na maging handa mag-isip kung ano ang handa ginapag-celebrate ng buulan po na December, at especially ang day na 25 na natin po na gina-celebrate ang pag-abot mo sa pag-impisahan mo at dayonan mo ang mga pangako mo sa aton po na yun po ang pagligtas. Lord, buligi ang mga puso na nalayo si mo, mamagbati ang tawag mo na pagdali sa imo, na pagkibahan ang papalapit sa imo, at kapangamuyo kami ang mga radio listeners at saka online listeners, amon ng mga supporters at saka amon ng mga nag-provide. Help us to be able to continue this ministry na pagawali mo salita ni mo, kami din naman magpalayo sa kasalanan habang gawali kami ang gospel mo. Lord, we thank you for all the things na nagtao ni mo sa amon para makaabot kami sa hudi na oras sa aton nga buhi. I-bless ni mo ang amon na listeners at saka amon na staff dito sa Radio Boracay, at i-bless ni mo si Pastor Peter at si Pastor Nicor. Itawasan na haba pa na buhay pag ministry sa imo ang healthiness habang katawagan mo ng ilan na naalan, at sa akon din naman na pagkibahan sa imo. In Jesus' name we pray. Amen.